We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Suwestyon kan Senado na suspindiron ang PUV Modernization Program daipig suportaran ni PBBM. Drug den sa Legazpi City, sinakyada kan PIDEA, tulo arestado. Asin, Bicolana Olympian na si Joanny Dalgaco, mainit na pigsabat kan mga na-Irigenyo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabicolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Rekomendasyon kan Senado na suspinderon ang PUV Modernization Program, daipig uyunan ni PBBM. Ang reaksyon kan pirang tsuper asin ang angat sa mga ini sa PUV Modernization aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, dismayado ang pirang tsuper ng PUV huli kang naging desisyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ipadagos ang PUV Modernization Program sa ibong kan rekomendasyon kan Senado na suspenderon ini. Daiinuyunan ni Presidente Bongbong Marcos ang rekomendasyon kan Senado na suspenderon ang implementasyon kan Public Utility Vehicle Modernization Program. Sigon sa Presidente, mayore o nasa 80% na kan PUV operators sa nasyon ang nagutob na sa nasabing programa. Katakod kaini daimali kay madismaya kan pirang tsuper sa naging desisyon kan Presidente. Consolidated man nga isubot alagad angat sa inda ang mahal na unit kan modernized PUV. Kung ikukumpara kaya sa traditional jeep, mas mahal asin inaabot nin milyon ang mga modernized unit kaini. Dapat suportahan nga man na day madago. Para sa muya man ang mga tios baga, di man kaya magkuha kan mga unit na arog ka. Sa datos kan LTFRB Bicol, 90% kan mga transport cooperatives ang nag-modernize na. Kabaling na digdi ang modern UV Express unit na ini na nagbibiyay sa Partido Area Naga vice versa. Kasi nahiling man ang kagayunan kang modernization mo niyan. Talagang siguro sa mga commuters medyo kung baga sa talagang kung magsakay man sinda mahiling daman ang safety ninda. Nagkakawat subot ang unit na idinin 2.2 million pesos na iyon inaagrangay kan pirang tsuper. Pagabot po dyan sa financing, the government is exhausting all possible plans na mapababa. Sa summit nga ni po digdi sa Bicol Region na ginibok ang July 30, saro po sa proposal kan sa tuyang mga transport sector, lalong-lalo na po ining bagong binuo na Bicol Alliance of Transport Service Entities na kung pwede salion ang ibang taxes po sa acquisition ng public utility vehicle ng mga modernong unit na ina-acquire ng mga kooperatiba. Kate, pagpapahiling subot ng makusog na political will ang pag-reject kan Presidente sa suspension kan PUV Modernization Program. Ang sa mga PUV driver lang magibonin paagi ang gobyerno nga ning bagyan-gian man sa bulsa ang presyo kan mga modernized units kan mga pampublikong lunadan. Kate? Diyos mabalos, Chris. Mga kakanan asin iba pang MSME pigyan kaminar kan DTI Bicol na maging halal certified kasabay kan kampanya para sa Halal Friendly Philippines. Ang detalye sa report ni Jessica Kalinog. Sa haloy ng pag-istar kan 53 anyos na si Ali sa Naga City, mayo pasubuot siya ni nakakakanan na legit halal ang pigo-opresir. Yung unang tinatanong namin, yung linuluto, ano ba yan, may linulutong iba? Ganyan. Kasi pag alimbawa, linulutuan ng manok, tapos may ibang inahalo na linuluto, nabuhan na kami doon. Sinda Asuncion,
25 years na nakapwesto sa Naga City People's Mall. Bistado man sinda sa pigluluto ng mga halal food. Puro lang chicken, saka sira, gulay. Ay ang ibang kakanan, may mga baboy, day man sinda pwede. An halal, sarong tataramon na Arabic, na anbuot sabihon, malinig. Sa Islamic Dietary Law, anbuot sabihon kaini, pagkakan na pigtutugot ni Allah. Aminado man ang DTI Bicol na maginsinda na sasakita na maghanap nin mga establishmento na nag-oopresir nin lehitimong halal product. Kung minsan pag may bisitang Muslim, kaipuhan pang mag-request sa hotel or restaurant na magluto nin suway na pagkakan para sa inda. Pero mahirap din yun kasi di natin alam kung saan yun, kung paano pag-prepare ng chicken. Baka halo din yun sa pag-prepare ng baboy, sa pagluluto. So, yun ang mga kinakampaign natin for our local establishments to already practice halal. Congratulations! Kasuod Agosto 7, piglansar kan DTI Bicol an sa indang halal-friendly initiative na obhetong madoble ang produksyonin mga produkto asin serbisyo na halal certified, nganing matampadan man ang demand sa domestic asin global market. Ang halal industry ay malaki pong tulong yan sa atin sapagkat kapag nagkaroon tayo ng certified halal, ay pwede po tayong mag-export ng mga raw materials like yung mga cattle, mga goat, anumang mga halal na pwede nating i-import yan sa ibang bansa. At yan ang paraan na pwedeng mabuhay ang ekonomiya ng Pilipinas. Nagsagibo naman in workshop para sa pagbilog kan epektibong Bicol Halal Roadmap. Nagpartisipar digdi ang nasa 50 stakeholders sa rehiyon, gikan sa man iba-ibang sektor. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, busy ba kamo sa ACADS o sa trabaho? Alagad maut mong magkuanin theoretical driving course o TDC na saro sa mga rekisito sa pagkuanin driver's license. May simbag dyan ang LTO hulita pwede na ining maaprobitsaran online. Kung paano, aramunta sa report ni Chris Novello. Makuanakan sa iyang driver's license ang estudyanteng si Clark Vance. Sa Pamplona pasubot siya nagkuasin nag-atendir ng 15 hours theoretical driving course na saro sa mga rekisito sa pagkuaning driver's license. Makioras subot ang theoretical driving course para sa iya na sarong estudyante. Mas makakabawas sa kunyari gipit ka itong garo dahil ka makakaduman sa site mismo. Katakot kay ni may good news ang Land Transportation Office sa mga makua ning TDC on Basic Driving as in Road Safety Workshop. Pwede na kayang maaprobitsaran kan mga makua ng driver's license an online theoretical driving course. Parte ini kan digitalization program kan gobyerno nganing mas mapagian ang transaksyon kan publiko sa anuman na ahensya kan gobyerno. Ito po ay makakatulong sa mga individuals, especially professionals, students, at yung talagang kailangan nilang balansehin ang trabaho nila o academic commitments. Kailangan nila ng flexibility. Kinakaipuan sana na magpasiring sa portal kan ahensya nganing maka-avail kay ini. Apwera sa mga estudyante asin mga obrero na may ng oras na makatindir ng TDC on-site, mabibenepisyaran man kay ini ang mga OFW. Ang technology-aided na lakdang na ini kan ahensya, dalan man subot nganing mainaan ang fixers. Bawasan, eradicate yung mga fixers kasi wala nang wala nang human intervention. Yung mismong nag-apply ng student permit o theoretical driving course muna bago sa mag-student permit ay diretso na po ito sa technology, sa computer po. Kay banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Arestado ang duwang babae asin sarong lalaki. Makali sakyadahon kan Pidea Albay asin PNP ang pigkukonsiderar na drug den sa Barangay San Roque, Legazpi City. Apwera sa mga nadakop, saro pang babae ang nakadulag sa tahaw kan operasyon. Nakua sa mga sospek, ang 11 sachet kan pigtutubudang shabu na nasa 66,000 pesos ang kantidad. Ikinamundo man kan mga otoridad na nahihiling kan mga menor de edad ang pigigibong pot session sa lugar. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang sospek na pigpepreparar ang kasong isusunad kontra sa mga ini.
according sa mga informant and then ang satuyang confidential informant na makusog duman ang garamitan tuwing may mga sahod na ini. So ang iba nga ni mga empleyado pa sa tupad, so makamundo, di ba? Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bicolana Olympian Joanny Delgaco mainit na sinabatkan sa iyang pamilya, kababayan asin mga suportador sa iyang homecoming sa Camarines Sur makalihis sa anlaban sa Paris Olympics 2024. Tinutukan niya ni Chris Novello. Fresh from Paris ang Bicolana Olympian asin rower na si Joanny Delgaco. Pag-abot ka ini sa Naga Airport, emosyonal ining sinabatkan sa iyang pamilya na maduwang taon na kayo ninday nahiling huli sa iyang training para sa Paris Olympics. Hindi siya makauwi dahil talagang practice talaga. Halos hindi ko na mapigilan, parang naluluwa na ako sa saya. Sa Luwascan Airport, instant celebrity ang Bicolana Olympian. Mainit man ining sinabatkan sa mga kababayan sa ginibong Heroes Welcome and Motorcade sa Iriga City. Kanya-kanyang pakuloan mga nag-abang kay Joanny. May napapabayli asin ang iba, may darapang bandera kan Pilipinas asin Olympics. Congrats po sa kanya, napakagaling niya po. An mainit na suporta gikan sa pamilya asin mga kababayan ang maservisyo buot na inspirasyon ni Joanny sa mga masunod niyang laban. Naramdaman ko po yung suporta nila sa akin. Babawi po ako sa next Olympics sa Los Angeles. Mientras tanto, nagpromesa man ang provincial government kan Camarines Sur ning incentives para sa Bicolana Olympian. Gusto namin personal gift. Apuera po, tingnan natin kung makakausapin po natin yung Sangguniang Panluluigan, kung makakabigay po tayo ng incentive and congratulations sa ating Bicolana, taga Camarines Sur na Olympian. Kay Banan si Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kaso kan dengue sa Bicol Region naglangkaw nin 40% ngunya na taon kung ikukumparar sa datos kan DOH Bicol CHD sa parehong peryodo kan 2023. Pirang residente sa Banwaan kan Magaraw, Camarines Sur, may mga diskarte man tanganing makalikay sa huma kan dengue. Uya ang report ni Jessica Calinog. Kan January 1 to July 13, 2023, nasa 512 ang dengue cases sa Bicol Region. Sa parehong durasyon ngunya na 2024, basado sa datos kan DOH Bicol Center for Health Development, nagpakol na ini sa 715 na kaso o katampad kan 40% na paglangkaw. Rest assured, as far as dengue is concerned po, controlled pa naman po dito sa region, sa Bicol Region. But kahit na control po, meron tayong initial preparation in terms of procuring ng mga kinakailangan para po ma-address itong mga dengue infection. Ang pangapodan kan ahensya, mas pakusugon pa ang partisipasyon kan gabos sa dengue prevention and control. Kabali na dyan ang pag-obserbar kan 4S strategy kontra dengue. Ang pamilya ni Lorena kan Magaraw, mas pigtututukan ang paglinig kan palibot kan sa indang harong. Basta naglilinig lang kami sa palibot, tumayo siya mga tubig-tubig baga sa mga ano yan. Tayo sa naman inistaran kan lamok. Tapos katol lang ginagamit mi pag, alimbawa, yan may namok na, makatol na. Ang ibang kapitbahay man ni Lorena, nagagamit nin kubong sa higdaan. Pagkahapon, minasulo kan alang ng mga bunot nganing magpaaso. Sigun sa RHU Magaraw, ang pinaka-epektibong paagi kontra dengue, iyon pagraot kan breeding areas o pwedeng istaran kan lamok na posibleng may darang dengue. Nangangagat sila umaga hanggang hapon, pero mostly kasi nakikita sila pag magtatakip silim na or parang dun sila tumadami mga hapon, yung mga 5 or 6 p.m. Kaya sa mga oras na iyan, pigdidisganar ang pagtinir sa luwas kan mga residente. Day man pigre-rekomendaan pagpapaaso tuyong hapon, tabaka makatrigger, nin iba pang helang, siring na sanakan asthma. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.
Mga kapuso, mas nagkusog ang bagyong nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, alagad nagluyaman ang habagat. Saro ng tropical storm ang bagyong nasa luwas kan PAR asin pigtawan na nin international name na Maria. Maluya ining nagihiro pa east-northeast asin piglalaomang urog pang marayo sa satuyang nasyon. Nagtitinir na mayo ining epekto sa anuman na parte kan Pilipinas. Nagluyaman ang habagat alagad posible man giraray na magpauran ang thunderstorms. Sa datos kan Metro Weather, posible ang warak-warak na uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asin Masbate. May tsansa man in localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon. 16,000 na mga bakanteng posisyon pig-uprisir sa pigkondusir na job fair kan TESDA asin Camp Surpeso sa Naga City. Job fair na eksklusibo para sa mga benepisyaryo kan food stamp program kan DSWD hurot na maisagibo katabang ang dole. Uya ang report ni Jessica Calinog. With more than 600 job vacancies sa lokal, asin 11,000 mga trabaho sa ibang nasyon, pigkondusir ang World Cafe of Opportunities kan TESDA asin Camarines Surpeso. Saro ining job fair para sa mga nakagraduar sa Technical and Vocational Education and Training, mga TVET alumni asin iba pang mga interesadong job seeker. Parte ang aktibidad na ini kan selebrasyon kan 2024 National Tech Voc Day. Actually, magayon man na may target kita kung sa ito mga tatawan ng taning oportunidad para makapagtrabaho. Pero ini ina-open mo sa gabos nin hulita, kumbaga ang mga invited tang mga agencies, manlain-lain man ang sa indang pig-offer na mga job opportunities. Sinabayan man ang job fair kan distribution of allowances para sa TESDA scholars, enrollment para sa pirang TESDA scholarships, asin skills demonstration. Pinapahiling mi po kung ano ang ginigibo kan TESDA para ma-encourage man po ang mga satuyang mga mall goers na mag-training sa TESDA, mag-avail ng mga trainings. Mientras tanto, sarong kondisyon man kan pagiging benepisyaryo kan food stamp o walang gutom program kan DSWD na maging partisinda o saro sa mga miyembro kan sa indang pamilya kan labor force kan nasyon. Kaya makalihis ang rollout kan mga ayuda, hurot kan DSWD na maglansar nin job fairs eksklusibo para sana sa mga benepisyaryo kan programa. We will require that one adult in the family goes out and work. Kahit na anong trabaho yan, importante may nagtatrabaho. And then, kung wala siya mahanap ng trabaho sa job fair, we've signed a MOA with TESDA. Ang target kan DSWD, makanood ang mga benepisyaryo kan sa indang mga programa na makatindog sa sadiri nindang mga bitis, na miski dain na makaresibe nin ayuda hali sa gobyerno, kaya na nindang matustusan ang mga pangangaipo sa urual daw. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Good news mga kapuso, nagpapadagos po ang Regional Proof of Purchase promo kan GMA. Ang kapuso, kasiyahan panalo. Para sa tsansa na manggana ni dakul ng mga papremyo, pwede kamong maghulog nin entry sa GMA Regional TV stations sa Dagupan, Bicol, Cebu, asin Cagayan de Oro, asin sa pili ng mga local supermarkets o groceries sa participating locations. Madurar ini hasta sa Agosto 16. Magbisita sana po sa official Facebook pages kan GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DCBB asin Barangay LS para sa kumpletong listahan kan Dropbox locations. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam text. Magtutok sana sa GMA o magbisita sa official Facebook page kan GMA Promos para sa complete mechanics asin announcements. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Saro sa mga mayor na pangiturugan kan mga atleta ang mapabale sa Olympics tanganing irepresentar ang nasyon. Alagad ba kung madali ang dalan na lalakawan tanganing mapili kumo saro sa mga pinakamatitibay na atleta sa kada sports? Katakod kayan, kumusta hunta ang naging eksperyensya kan pinag-uurgulyo tang Bicolana Olympian na si Joanny Delgaco
na nagrepresentar sa Pilipinas sa kawat na rowing sa Paris Olympics 2024. Diyos marahay na hapon, Joanny. Diyos marahay na hapon po. Yes, Joanny, Enot Sagabus, welcome back sa Pilipinas and to your hometown dyan sa Iriga City. Kumusta and ano ang namamatean tangon yan? Sobrang happy po kasi first time ko pong maraming taong nagsalubong sa akin kanina sa airport. And then dito po sa Iriga City po, sobrang happy and grateful ko po talaga na may mga tao talaga na nakasuporta talaga sa akin. Kahit yung iba po hindi ko po kilala, may mga tao nagme-messages po sa akin na good luck and congrats po. Yun po. Oo, kumusta naman sa imong naging journey sa Olympics and ano ang imo malilingawan sa Olympic debut mo? Yung hindi ko po makakalimutan is first Olympics ko po kasi ngayon. Marami po akong natutunan na experience po na nangyari sa Olympics. And ito po yung reason na madadala ko sa susunod na LA Olympics po. Mm-hmm. Ano ang plano mo ngunyan, as in ano ang aabangan kan sambayan ng Pilipino kay Joanny Dalgaco? Yung masasabi ko po, abangan niyo po ako sa mga susunod na mga competitions ko. And lalong-lalo na po sa after 4 years sa Los Angeles, supportahan niyo po ako. And yun po, supportahan niyo po ako palagi. And thank you po sa mga support na binibigay niyo po palagi. Diyos mabalos, Joanny Dalgaco asinliwat, congratulations sa imo. Department of Agriculture Bicol nagpuunang magdistribuir nin farm input sa mga eskwelahang benepisyaryo kan gulayan sa paaralan program. Ang obheto kan programa aramunta sa report ni Chris Novelo. Nagugusi na nin manlain-lain na gulay siring kan okra talong asin ni papaan para tukdo na si Marifel kay bananan sa iyang mga estudyante sa saindang hardin sa Pawili Elementary School sa Pili, Camarines Sur. Gagamiton kay ini sa feeding program kan eskwelahan. Plano man ninda magtanumpanin dagdag na gulay sa lugar nganing maingganyaran mga kakian na makalnod asin magka-interes sa agrikultura. Po inintroduce po sa mga aki para po maging aware po sila sir na magkakaigwa po ning gulayan sa paaralan para in time po sa harong ninda, ma-encourage man po sila na magtaranom. Especially po sa mga aki nga dahil na sa magiging super exposed po sa gadgets. Nakakatabang po ito sa buhay. Nakakapalusog po ito. Inimat ang pigtutulod kan DA Bicol na mas pang maipabisto sa mga kaakian ang agrikultura sa pagikan gulayan sa paaralan. Sa katunayan, nasa 300 na eskwelahan sa rehiyon ang mabibinipisyaran kan gulayan sa paaralan o GPP package nin 12,000 pesos worth in agri-inputs. Apwera sa maray sa salud kan mga akian sa indang tinanom na gulay, dalad man ini nga ning magkaigwaan mga kaakian ning hands-on na pagtanom na pwede magtulod sa mga ini na magkuan ning kursong may connections sa agrikultura pag abot ning kolehiyo. Di ba sa murang edad ng bata, dyan natin binubuo yung foundation na education. So, simula dyan, kasi ang gusto ng Department of Agriculture, hindi lang yung present na problema sa pagkain ng ating sinusolusyon, kundi yung susunod na generation. Gusto natin silang i-inspire kung gaano kaganda ang pagtatanim. Kaibanan sa Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Paleng QRPH Plus piglansar kan BSP asin DILG sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Kapasidad kan mga paratienda para kayod asin iba pang negosyo na mag-akomodar nin digital payment. Iyo ang pigtutulod kan programa. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Sarong milestone na makukonsiderar kan Bangko Sentral ng Pilipinas South Luzon Regional Office ang pagsuporta asin pag-uyon kan LGU Pili sa saindang Paleng QRPH Plus program na piglansar sa Banwaan. Hindi po cashless payment or digitalization kung saan ang mga sa palengke pwede na po kitang magbakal na dawa mayo kitang darang kwarta. Igwanin pirang paratsenda na pig-imbitar na magpwesto sa laog kan venue. Piso sanaan pabakal kan sa indang mga produkto.
nganing maaprobitsaran mo na ang sistema kan programa. Sa Palengke QRPH Plus, gamit ang sa imong online bank app o e-wallet, isascan sa na ang QR code. Sa kailalaag ang exact amount. And just like that, pwede ka nang makabayad miski ngani nawalat mo ang sa imong wallet. Nahihiling mandaan ni Romuel ang potensyal kan cashless transaction na ini. Less chances pati na mahabunan sindanin benta. Mas madali po, ma-scan ka lang po, tapos okay na po, may bayad na tuloy. Mas siguro naman sir na malaog po sa account? Opo, i-verify ko man po bago iyaano po. Sabi man ni Nanay Annalyn, okay ini, sangon yan. Pero paano kung magsarabay na ang pag-access ka ini sa saindang lugar? Kay po na talagang mga medyo madaling proseso, kaya lang ang outcome, they ko sure. Presente sa aktibidad ang man iba-ibang financial service provider as in e-wallets. Sigun ki Brian, haros urual daw, milyon ka tao ang sarabay na nag-access kan sa indang e-wallet. Kaya man subot ninda ining akomodaron. Alagad kaipuhan tandaan na maray na internet ang mayor na kaipuhan sa pag-access ka ini. Treat your e-wallet as like a wallet, physical wallet, na hindi dapat yan na pinamimigay lang sa iba, no? So, alagaan niyo yung OTP niyo, alagaan niyo yung phone niyo, yung security niyo, everything. Apuera sa pili, nailansar na ang Palengke QRPH Plus sa Legazpi City, Naga City, asin Tabaco City. Padagos man ang imbitasyon kan BSP sa iba pang LGU sa rehiyon na i-adapt naman ang programang ini. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Arestado ang 2 ka tao sa kinundusir na anti-illegal logging operation kan mga otoridad sa Barangay San Isidro, Pandan, Catanduanes. Sigun sa report, naaktuhan kan mga otoridad ang nasambitan ng persona na imbwelto sa pagtransportar nin lumber na mayong maninigong dokumento. Nakumpiskar sa mga ini ang anom na lumber na 11,000 ang kantidad. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga sospek mantang nahampang sa kasong pagbalgar sa Revised Forestry Code of the Philippines. Sa mga publiko po sir, na ugalin po natin sir na sumunod sa batas po para iwas po tayo sa mga kaso, mga ganyan po sir. Kasi ang DNR sir is willing naman po sir sila magbigay ng permit para magputol ng kahoy sir kung talagang may ano naman sila sir pagkukunan po sir. Lugadan ang 2 lalaki sa insidente nin pananaga sa magkasuhay na lugar sa probinsya nin Sorsogon. Sa rudigdi ang nangyari sa Banwaan kan Bulan kung sa insarong persona ang nahagop kan sarong tricycle na napuli sa mainitang diskusyon. Dain na kontento ang biktima, dinumanan kaini sa harong ang sospek na nagresulta sa pananaga. Tulos man na idinalagan sa ospital ang biktima, mantang nahampang sa kasong frustrated murder ang sospek. Sa Banwaan kan Matnog, Sorsogon, nagkaigwaman nin diskusyon ang grupo nin mga lalaki sa Barangay Bonot, Dako. Pinurbaran na mag-awat kan sarong kafgu. Alagad inina ang pinagtataga kan sospek. Nagsapo nin mga lugad sa lawas ang biktima na tulos man na idinalagan sa ospital. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa insidente. Ngunyan pa sana mahigot na ang pigigibong preparasyon kan Criminal Investigation and Detection Group para sa ilalatag na seguridad sa 2025 midterm elections. Pinuunan ini kan nasambitan ng unit sa paagi kan pagpuho kan loose firearms. Sigun ki Police Major Dave Abara, Provincial Officer kan CIDG Camarines Norte. Mas pinahigot ninda ngunyan ang Oplan Paglalansag Omega kung sa insarong matrayumpong search warrant asin gun buy bust operation ang kinundusir. Obheto kan mga lakdang na ini na diin na magamit sa anumang krimen ang mga loose firearms urog na sa election period. Puspusan po yung sa IDG Camarines Norte natin sa paghahanap ng ito po yung mga lost firearms para po sa darating na eleksyon maging peaceful po at maging maayos yung ating election po sa 2025. Kinundusir sa Banwaan kan Baras, Catanduanes ang taunang bangkarera. Saro ini sa pigaabangang aktibidad tuyong maabot ang kapistahan kan Banwaan.
Nasa 13 lalaking parasira ang kabale sa aktibidad, mantang daiman nagpahuri ang 7 kababaihan. Nagpairinutan sa pagsagwan ang mga ini sa haros 5 kilometro na distansya. Igwanin cash prize na naresibi ang mga nanggana sa kompetisyon, mantang igwamanin consolation prize para sa mga dai nagtrayumpo. Ang nasambitan ng aktibidad, parte kan pagbisto kan banwaan sa mga parasira sa lugar asin pagtataong importansya sa saindang trabaho. Ito po yung parang pagbibigay po guys sa kanilang patuloy po na pagtulong, pagbibigay po ng kagandahan sa kanilang pamilya sa pamamagitan po ng pangingisda. Wala naman preparasyon, kaya lang mas nakakaangat ako sa kanila kasi halos araw-araw talagang nananagon ako. Umagat hapon. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.